Okay, so mag-start tayo sa pinakaumpisa. Meron akong lot plan dito. Wala pang mga details. So, lalagyan ko siya ng mga annotations and dimensions. Lagyan ko ng mga pabilog na mga circle na may number sa loob na mag-i-indicate ng each point ng lot plan ko. Mag-start muna ako sa units. Check ko muna yung units ko. Naka-inches, so babaguhin ko yan into millimeters. Okay. Tapos, gagawin ko naman is log file on. Kasi apparently, kailangan daw lang log file. At nagkaroon lang ng misunderstanding sa direction si sir. So, start na ako sa paggawa ng mga annotations ko. Circle. Or shortcut is C lang naman. Tapos estimate ko lang kung anong magsasakto sa akin. So, ewan ko mga 750 na size. Sa tingin ko sakto na yan sa akin. Na size ng circle. Hindi siya masyadong malaki, hindi siya masyadong maliit. Okay, tapos after nyan, ang gamitin ko mtext. Kasi sa tingin ko, mas madali siya i-set up. Unlike nung sa normal na text. Even though di naman ako magagamit ng multi-line na hindi naman ako magta-type ng multi-line na text. So magsusulat ako ng 1. Justification is middle center. After nyan, isa-select ko yung text na tinype ko. Tinrag ko lang yung mouse ko. Tapos dito sa under annotative, dito ko ma-adjust yung text height. So lalagay kong text height is 1000 kasi na-estimate ko na siya last time. Tapos close text editor. Naka-center na yan. Wait, check na natin kung naka-center na siya. Drag ko sa palabas. Tapos, pindutin ko tong square na dito. Lapit, right, ngayon, hindi ko makita kung nasan yung center ng circle. Pero pag nilapit ko siya sa edge ng circle, magpapakita yan. Yan. Basta naka-on yung mga O-snap settings mo. Tapos yan. Tapos, gawin ko na lang siya sa each and lahat na point ng lot plan ko. Imbis na ulit-ulitin ko yun, copy ko na lang, specify base point. Gamitin ko itong nasa taas. Tapos, lagay ko siya dito. May point ako dyan. Dito rin. Dito rin. Dito rin. Dito rin. At dito. Yan. Okay. Meron pa palang isa. So, copy ko ulit. Base point. Yan. Tapos, copy ko siya dito. Yan. Tapos, edit ko na lang kada isa. Ang option ko para i-edit, double-click ko lang yung text. Dapat yung mismong text yung i-double-click nyo or else di yan mag-e-edit. Yan. Actually, kailangan mo i-drag muna na parang maselect mo siyang ganyan. Tapos, pwede naman siya i-double-click. Ang alam ko, pwede na siya i-double-click. Ba't di ko siya ma-double-click? Ayun, double-click ko na siya. Pwede rin empty edit. Same lang naman. Pag sinelect mo yung object mo, ma-edit mo siya. Isang left click lang, pero itatype mo pa yung empty edit. So, mas prefer ko talaga yung pag double click na lang sa gamit yung mouse. So, adjust ko to into, change ko sa 2, close text editor. Ito naman, 3. Double click ko lang siya. 4, 5, 6, 7, tas 8. Yan. Okay na. Tapos maglalagay na ako ng mga dimension lines. Ang gawin ko, punta ako sa annotate na tab dito sa ribbon. Tapos punta ako dito sa may dimension na area na may mga tools. Tapos pinutin ko yung drop down arrow dito. Hindi itong nasa gitna, itong nasa corner sa lower right. Tapos select ko modify. Ang gawin ko sa primary units, ang precision ko dahil di naman sa akin necessary yung decimal point kasi ang values ko sa yung mga dimensions, yung mga lengths ng ng mga lines sa lot plan ko, wala naman lahat sila whole number. So, ang precision ko 0 ko na lang. Tapos,
Sa text, ang gagawin kong text height is 1,000. Na-estimate ko na yan dati, so kaya alam ko. Sa iba, magiging iba yung text height kasi iba yung size ng mga lot plan natin. So, okay. Close. Tapos, select ko lang ng dimension or pwede ko na rin naman i-type na DIM sa command line. Tapos, dito, select ko yung line. Make sure na hindi ko select yung center kasi kung i-select ko yung center, iba yung magagawa niyang klaseng dimension line. Yan. So, iba siya. Delete ko yan. Tapos, dim. Select ko yung line. After ko i-select yung line, wala pa akong ibang click. Pinapapili sa akin kung gaano kalayo o gaano kalapit siya from this side o this side. Ito ko siya lalagay sa labas. Tapos ulitin ko lang siya dito. Yan. Wala akong ibang pinipindot. Yung mouse ko lang ginagamit ko dito. If, kunwari, mawala ako dito sa, na-escape ko, pwede naman i-type ko ulit yung dim or pwede ko naman i-press yung enter. If i-press ko yung enter, ang gagawin ng enter, kung wala naman na commands na active sa command line mo, is i-repeat niya yung previous command. Ang previous command ko is dim, kaya automatic na siya. Hindi ko na kailangan i-type yung dim. Actually, gusto ko ito i-adjust pataas ng konti. Para i-adjust na ng konti, select ko lang siya. Tapos yan, may blue square dyan. Tapos yun. Dim, enter lang pinindot ko. Make sure wag kayo mag-select dito sa may mga center o kaya may mga nag-snap. Dapat sa line talaga. Ayan, sa line. Tapos yan. Dito naman. At dito naman. Okay. As last. Zoom in para hindi ko maselect yung mga nag-snap dyan. Tapos, okay. Tapos na. Escape ng pinindot ko. After nyan is kailangan ko na calculate yung area. Para yan, pwede AA. Tapos select ko lang lahat na points. Make sure na ang pinipindot na points is yung mismong lot plan, hindi yung dimension line, hindi yung mga points ng mga indicators. Kaya nag-zoom in ako. Ayan. Select ko lang lahat na points ng lot plan ko. Ayan. Ito. Tapos ito. At last. Ayan. Okay. Tapos enter ko na lang. Enter ko na lang. Ang area ko is 5 something. Ayan. Screenshot ko yan. Para hindi mawala. Pero ang alam ko, pwede ko siya i-copy. Wait. Testing ko lang. Ayan. Pwede ko siya i-copy. Pinindot ko lang itong itong arrow na naka-point pataas. Tapos pwede ko siya i-copy. Yan. Control C ko. Tapos convert ko na lang siya into from square millimeter to square meters. Yan. Lagay ko na lang dito. Yan. Square meters niya is 5,079.41. 41 or 407 na lang. 0.407 na lang lagay ko. So, ang gagawin ko, mtext. Wala akong alam na automatic na naka-center siya. Na siya na mismo maglalagay ng area mo. So, mtext na lang. Estimate ko lang yung center. Kung saan ko gusto ilagay. Tapos, yan. Copy ko na lang itong 5,079.407. Tapos, paste. Okay, nasobrahan. Yan, delete ko na lang yun. Tapos, square meter. Yan, okay na yan. Ang size ko na ito, gawin kong 1,000 din. Sa tingin ko, appropriate naman yan. Or pwede ko siya nagdagan ng konti. Pero, sa tingin ko mas maganda kung cohesive siya. So, stay ko na lang ng 1,000. Tapos, ideally, may pa pala ito eh. May label yung lot plan. Check ko yung reference ko. Ayan. Lot and Ayala. So, tsambahin ko na lang to. Sabi ni Sir is, tsamba na lang daw yung mga details na yung mga text mismo. Lot in Legazpi City, Albay. Or yung address ko. Or address ng BU. Ames Barrio. Barangay 1. Yan. Okay na yan. Tapos, square meter. Yan. Okay na yan. Tapos, enter ko na lang. Yan. Square meter. Yan. Okay na yan. Tapos, enter ko na lang. Yan. Square meter. Yan. Okay na yan. Tapos, enter ko na lang. Yan. Square meter. Yan. Okay na yan. Tapos, enter ko na lang. Yan. Square meter. Yan. Okay na yan. Tapos, enter ko na lang. Yan. Square meter. Yan. Okay na yan. Tapos, enter ko na lang. Yan. Square meter. Yan. Okay na yan. Tapos, enter ko na lang. Yan. Square meter. Yan. Okay na yan. Tapos, enter ko na lang. Yan. Square meter. Yan. Okay na yan. Tapos, enter ko na lang. Yan. Square meter. Yan. Okay na yan. Tapos, enter ko na lang. Yan. Square meter. Yan. Okay na yan. Tapos, enter ko na lang. Yan. Square meter. Yan. Okay na yan. Tapos, enter ko na lang. Yan. Square meter. Yan. Okay na yan. Tapos, enter ko na lang. Yan. Square meter. Yan
Legazpi City. Tapos, extend ko na lang ito ng ganyan. Tapos, dapat separate line siya. Naka-separate line naman to. Select ko lang lahat. Ang justification niya is middle center dapat. Tapos, close text editor. Dito sa basis ko, same naman yung text height niya. So, ayan. Ayan. Okay na yan. Adjust ko na lang. Move ko siya. Actually, pwede ko naman i-move kami lang itong square. Kung saan sa tingin ko ideal. Tingin ko ideal. Maganda dito. Around dito. Wait. Dyan. Pwede na ata dyan. Okay na yan. Okay. So, save ko na to. Ngayon, kailangan ko na save as a block. Para ma-save ko siya as a block is, gawin ko lang naman is W block. Tinype ko sa command line. Pick point. Sa pag-pick ng point, pipili lang ako ng random na base point. Yan ang base point ko na pinili. Select objects. Pinindot ko yung na button na yon. Tapos select ko lang yung buong lat plan. Tapos enter. Re-retain ko siya. Ayoko siyang ma-delete from drawing o converted to block since yung masasave is automatically converted to block naman. Pero yung nandito is magre-remain as a editable na drawing. Na object pala. Tapos, baguhin ko lang yung name. Pinindot ko yung itong 3 dots dito. Baguhin ko yung name. Let's say, lot plan block. Yan. Tapos, okay. Okay na. Sunod naman yung floor plan. Okay, so pag-start ng floor plan, check ko lang units. Naka-millimeters na, so okay na yan. Okay, log file on. Okay. And sunod dyan, punta ko dito sa home, sa ribbon. Tapos, layer properties. Tapos, gagawin ko, select ko lang tong may yellow na star na icon. Una kong gagawin na layer is yung walls. Next is yung doors. At last yung windows. Yan. Select ko na lang yung color dito. Palitan ko siya. Ang walls ko, gawin kong red. Wala naman si sir na designate na na color sa pagkakalam ko. Tapos yung doors ko, cyan. Windows ko, green. Tapos, okay. Pwede ko na ito i-exit. Yan. Tapos, pwede na ako mag-start sa paggawa ng doors at windows. At kailangan rin apparently ng labels. So, and hindi ko sure pa. Pero sama ko na dito sa video. Yung paggawa ng labels. Yung mga rooms dito. Kunwari, indicator for living room, restroom, ganun. Start ako dito sa akin. Sa 2-story yung yung floor plan ko. Kaya dalawang nandito na setup na layout. Tapos start ako sa garage door ko. May garage door pa. Garage yung tinype ko. Gawin lang ako rectangle. Tapos actually dapat iselect ko muna yung doors. Kasi yun yung gusto kong color na dito dapat by layer yung dito, yung match properties. By layer to. Tapos start na lang ako dito. Okay. Wait, bago ko siya actually gawa ng garage door, measure ko muna distance. 5,700. So, ang magiging length ng rectangle is 5,700. 5,700 by 150. Hindi. 50. Kasi magiging same siya ng thickness ng mga doors ko. Ayan. Sakto na yan. Okay na. Tapos, sunod naman yung door ko dito. Sa kada isa. 1, 2, 3, 4, 5. Gawa ako ng door. So, mag-start ako. Dito ako mag-start. Rectangle. Tapos, ang measurements. Basta i-snap ko lang siya dito sa upper right corner. Rectangle. Tapos, 50 ang thickness. Tapos, 150 actually. 150 to dapat ang thickness. Tapos yung length niya 50. Tapos okay na. Tapos pwede ko na ito i-copy sa other side. Select ko lang itong object. Tapos CO. Tapos select ko lang yung base point. Ito. Tapos lagay ko siya dito. Ayan. Ang doorway ko is total 900. Pero since may door frame na ako,
Ang natira na lang is 800. So, ang door ko magiging 800 in length. So, kung ako bagong rectangle, magiging length na itong door is 50. Ang thickness is 50 pa rin. Tapos, 800 ang length niya. Yan. Tapos, ang method ni sir sa gawa ng pa-arc na opening is circle. Pero pakita ko pa rin yung arc, which is yung method ko. Mas maikli siya kaysa compared kay sir. Ang gagawin mo lang, select mo lang yung right side, upper right corner ng door. Tapos, itong upper left corner ng door frame mo. Tapos, yan. Off ko muna yung orthographic snapping. Tapos, para maset ko yung tamang angle, wait, check ko. Since dito is 90 degrees, sa tingin ko, try ko 45 degrees. Hindi. Try ko negative 90 degrees. Negative 90. Feeling ko negative 90 to eh. Ayun. So, saktong negative 90 siya. Hindi ko na kailangan mag-trim. Pero yung method ni sir is circle. Yung center, tas radius lang. Select mo yung bottom right corner ng door mo. Tapos, hanggang dito. Ay, wait. Hindi. Ano pala? Lower left corner ng door. Tapos, hanggang dito sa door frame mo. Yan. Dapat mag-snap yan. Tapos, ang instruction ni sir is trim mo na lang. So, TR for shortcut for trim. Tapos, yan. Trim ko na lang siya. Ito yung long method. Pero, ayun. Tapos, meron pong maliit dito eh. Yan. Trim ko to. Yan. Okay na. Di siya pantay. Unlike nung sa arc. Pero, di naman nata yung strict sa kanyan si sir. Since yan din naman yung tinuro niya. Itong door, di ko pa siya makakopy dito. Pero itong door frame, pwede ko ito i-copy. Kasi same lang naman yung length ng mga doorway ko. So, CO, shortcut for copy. Select ko yung base point ko. Lagay ko siya dito. Turn off ko ang orthographic snapping. Dito ko lagay siya. Actually, pwede ko na siya lagyan lahat. Pero ito na muna. Tapos, rotate ko na lang to. Specify base point. Pwede ko to, let's say, mga 90 degrees. Ayan. Tapos yan, move ko na lang. Letter M, shortcut for move. Lagay ko dito. Ayan. Tapos, pwede ko ito i-copy